Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 17. Huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan, sapagkat kasuklam-suklam iyon kay Yahweh na inyong Diyos. Sino man sa inyo ang matuklasang gumagawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumisira sa ating kasunduan kay Yahweh, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa araw, sa buwan o sa mga bituin, ay sisiyasatin ninyong mabuti. Kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang mamatay. Ang hatol na kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong paraan ay aalisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamaang tulad nito. Kung sa lugar ninyo ay may mabigat na usapin at hindi ninyo kayang lutasin tulad ng patayan, pag-aapi o pananakit, pumunta kayo sa lugar na pinili ni Yahweh. Iharap ninyo ito sa mga paring Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong iyon, at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sunding lahat ang kanilang tagubilin. Kung ano ang sasabihin nila, siya ninyong gagawin. Huwag kayong lalabag sa anumang pasya. Papatayin ang sino mang hindi susunod sa katuruan ng pari o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari, tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh, at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sino mang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh, upang hindi siya magmalaki sa kaniyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. Kabanata 18. Ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. Wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi, gaya ng kaniyang pangako. Ang mga ito ang nakalaan para sa mga pari mula sa handog kay Yahweh, maging baka o tupa, ang mga balikat, ang mga pisngi at ang tiyan, ang unang ani ng mga pananim, ng alak, ng langis, at ang unang pinagupitan ng inyong mga tupa. Ang lipi ni Levi ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya bilang mga pari habang panahon. Sakaling may Levita mula sa alimang bayan ng lupain
na kusang magpunta sa lugar na pinili ni Yahweh upang sumamba. Maaring maglingkod doon ang Levita kasama ng kapwa niya Levita. Siya ay bibigyan doon ng kanyang bahaging kasindami ng ibibigay sa mga Levita na dating naglilingkod doon, bukod sa bahagi niya mula sa mana ng kanyang ama. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh, nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito, sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya mula sa kanila pipili ako para sa kanila na isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan ang propetang tulad niyon, ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.